What's up mga kabiyahe? Ngayong araw ay sobrang excited natin dahil kukunin na namin ang aking pinabuild na minivan at medyo matagal din ang nangyaring gawaan from January 2025 nitong August lang natapos. 7 buwan akong naghintay at dahil medyo matagal, alam kong sulit iyon. Imagine galing pa kami sa Mindoro nito, 8 oras ang biyahe, makarating lang dito sa Maynila. At heto na nga, nagpabook lang kami ng Grab sa brother ng aking kaibigan. At ngayon ay papunta na nga kami sa Pier 4 sa Saragossa Gate para sunduin na nga si Bututoy. Nagulat kami dahil alas 4 pa lang ng madaling araw ay sobrang traffic na. Kahit itong driver ng Grab ay nagulat din. Ayon sa kanya, kaya niya kinuha yung trip na ito ay dahil walang traffic sa ganitong oras. At puro container van pa yung mga kasabay namin. Tatay at nanay kaya ito ng mga minivan. Katapos-tapusan, alas 5 na kami nakarating sa lugar dahil sa sobrang haba ng traffic. Buti na lang din at malupit ang driver ng Grab ng Bios. Sumisingit kahit masikip. Heto na nga, nasa kabila na kami ng daan at napaisip kami kung paano kami tatawid sa ganitong lugar. Parang wala mga taong naglalakad sa ganitong oras. At yun naman, sa awa ng Diyos nakatawid din kami sa mga rumaragasang mga sasakyan. Ang bilis lang ng transaksyon sa Tugo, mga ilang minuto lang yon. Ako lang kasi yung kanilang customer sa oras na iyon. Pero dun kami tumagal sa releasing. Kailangan daw hintayin yung office hour. Maghihintay kami ng oras, 8 AM daw ang pasukan ng mga empleyado. At nang makita na nga namin si Bututoy, sobrang napawaw kami. Super cute at dahil naka-off-road setup siya, astig na astig tingnan at nangingibabaw sa mga katabi niyang sasakyan. Tuwang-tuwa ako kasi ito yung una kong sasakyan na bunga ng pinaghirapan. Mabilis na rin kaming sumakay at lahat kami excited. Hindi ko na kinuna ng lahat ng mga detalye ni Bututoy. Sa ibang video ko na lang ipapakita. Pero ng mga oras na ito, sobrang saya at malaking galak at ngiti sa aming mga labi dahil nakasakay na kami at may service na saan man kami pumunta. Dahil unfamiliar pa kami sa loob at sa mga gadgets na nakalagay dito. Isa-isa naming pinag-aralan. Pero ang nakakalungkot, hindi nag-o-open yung car stereo Android. Inakala kong lobat lang pero ayaw talaga mag-open. Sa kabila nun, okay lang, hindi pa naman talaga alam kung anong nangyari. Baka may nag-loose lang o natanggal. Heto na nga at hindi na kami nakapaghintay. Malamig na ang aircon, kaya lumarga na kami. Ang target point namin ay sa Mall of Asia. At dahil hindi pa kami kumakain, doon na lang kami manananghalian. Habang nasa daan nga, tinuturuan na ako ng mga technique sa pagmamaneho ng kaibigan ko. Actually, hindi pa rin kasi ako marunong mag-drive. At syempre, kasabay pa rin namin ang kanina pa na nagpapakause ng traffic ang mga container van. Habang nasa traffic, sinusubukan kong i-on ng stereo Android pero ayaw talaga. Sayang may sound sana habang nagbabiyahe.
yun na nga, makalipas ang ilang minuto, nasa tapat na tayo ng Jones Bridge, ang paboritong lugar ng Batang Quiapo. Halos dito lahat yung mga scene nila ng habulan ng mga sasakyan. Trivia yan. Habang nasa biyahe, sobrang smooth ng takbo ni Bututoy. Malamig ang aircon at comfortable talaga dahil malaki ang loob. At halos lahat ng mga tao napapatingin dahil cute nga at kakaiba ang sasakyan na ito. Matapos nga naming magpahinga ng saglit at maligo, alas 3 pa lang ng hapon, lumarga na rin kami. Pero hindi pa kami nakakalayo. Bigla nang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi lang basta buhos, kundi buhos na buhos. At biglang dumilim ang paligid na parang alas 6 na ng hapon. Na tila, tinetesting sa daan si Bututoy. At blessing na rin dahil sa malamig na panahon at masarap maglakbay. Di namin alintana ang lamig ng aircon. Kailangan kasi dapat mas malamig sa loob. Dapat mas malamig sa loob ng sasakyan kaysa sa labas. Kaya naman, enjoy na enjoy kami sa paglalakbay na iyon kahit maulan. Dahil safe kami at hindi mababasa anuman ang lakas ng ulan. Habang nasa biyahe, tamang kwentuhan lang ng kung ano-ano. At dahil hindi pa namin napapagasan buhat kanina si Bututoy, nung kinuha namin sa pier, nag-decide na kami na dumaan sa gasolinahan. At yan nga ang full tank, umabot ng 1,584, 30 liters. Medyo mura ang gasolina dito sa Maynila. Kung kukwentahin natin, sa amin sa probinsya, pumapalo na ng 61 to 62 pesos kada litro. Sa iba, mas lalong mahal pa. Kinabukasan, maagang-maaga pa lumarga na uli kami. Pauwi na. Pero bago kami umuwi, may dadaanan muna kami at sasadyain ang simbahan ng ina ng laging saklolo sa Tagaytay iyon. Mula rito sa Pasay, babagtasin namin ang lugar papunta ng Cavite. Masusubukan na naman si Bututoy sa mahabang biyahe at simula pa lang ito. Nga pala, hindi namin kabisado ang bawat lugar dito sa Maynila. Kaya naman, katulong namin sa paglocate ng mga lugar at daan ang Waze application. Kaya kung saan itinuturo ang daan, doon kami lulusot at papasok. Habang nasa daan, kwentuhan na namang umaatikabo. Hindi pa rin kasi gumagana ang karistiryo, kaya tanging mga boses lang namin ang naririnig. Use the right turn to exit right. 300 meters. Uy, kita mo ano yun. Pakita ng pasahero yun ha. Pakita ng pasahero ito. Pas-pas ha. Exit right to Exxon, North Service Road.
Pero nagulat kaming lahat nang makapasok kami sa expressway na hindi naman inaasahan. Kasi ang ginagamit naming Waze ay pang motor lang. Kaya dapat ang ituturo niyang daan ay puro sa motor lang. Wala kaming choice kundi ang magdiretso na. Siyempre, walang traffic, walang sagabal sa daan, at mabilis ang travel. Pero cool na cool pa rin si Butotoy sa gitna ng malawak na daan at medyo mabilis na ang takbo. Ito na nga, pagdating namin sa exit ng toll gate, tinanong kami agad kung meron ng RFID, at dahil wala pa talaga at bago pa ang sasakyan, kamot ng ulo ang officer kasi mapipilitan siyang gumawa ng bagong RFID para sa amin. Makalipas ang ilang minuto, meron na kaming bagong card na RFID, kaya pasalamat kami dahil sa hindi inaasahang pagliko sa daan. Nagkaroon na agad ng RFID at wala nang problema kung dumaan uli sa mga toll gates. At hindi na rin nagtagal, darating na rin namin ang Tagaytay. Pero dahil maulap ang paligid, hindi makita ang kagandahan ng Tagaytay, lalo na ang Bulkang Taal. Ito na nga, ang simbahan ng ina ng laging saklolo. Dahil linggo ngayon, a-attend muna kami ng misa bago tuluyang umuwi. Matapos nga ang misa, nagulat ako dahil may binigay sa akin na rosary ang kaibigan ko para raw yun kay Butotoy, at agad din namang pinabilis namin iyon. Mapapansin nyo na meron ang nakasabit na rosary para laging safe at payapa ang biyahe. Hindi pa kami nakakalayo ng simbahan, bumuhos na ang malakas na ulan, sabayan pa ng traffic, at lalong pinalamig ang paligid ng lugar dahil sa malakas na ulan na tila sinusubukan na naman si Butotoy kung may tutulo ba sa loob ng aming minivan. Dahil tanghali na, maghahanap muna kami ng makakainan. Siyempre, Tagaytay ito. Sikat na sikat ang mga bulaluhan dito. Nagkalat ang mga kainan. Pero sa mga dinadaanan namin, wala pa kaming maispatan na kainan. Kaya naman, nagpatuloy lang ang takbo namin habang naghahanap ng makakainan. Call search ka nga lang ng ano, sarap na bulaluhan. Ano ba yun? Demo sarap na. Baka konti lang yan, no? Dapat kanina pala yung doon. Pwede rin na, no? So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna At
Yun na nga, sa wakas, may nakita rin kami. Mabilis na kaming pumasok sa parking area nila at agad din na nag-order ng pagkain. At syempre, bulalo ang order namin. Minsan lang itong mangyari at kahit mahaba ang pila, handang maghintay. Matikman lang si bulalo. Habang kumakain, nagulat kami. May pa-acoustic band pa ang kainang ito. Kaya naman, mas lalo kaming ginanahan at napa-extra rice pa. Salamat. Thank you po. Matapos nga ang masarap na tanghalian at busog na busog dahil sa masarap na bulalo at nakakalulang presyo nito, sinamantala na rin namin ang mamasyal at tanawin ang mga kaakit-akit na tanawin sa paligid nito. Medyo nakikita na ang Bulkang Taal at talagang maaliw at marirelax sa ganda ng tanawin. At lalong-lalo na sariwa ang simoy ng hangin kasi nga nasa mataas kaming lugar. Nagpicture-picture din para kahit papaano may souvenir sa lugar na ito. Hindi na rin kami nagtagal, mga ilang minuto, lumarga na uli kami. Heto na nga, nasa daan na muli kami at tahimik ang bawat isa, nakikiramdam dahil bingi na, yung tipong parang nasa eroplano ka. Wala kang gaanong marinig dahil nasa mataas na lugar kami. Umuulan pa rin, masama kasi ang panahon ayon sa balita. Papasok na si Ompong at anumang oras ay mananalasa na ito sa mga dadaanan nito. Mabilis lang ang biyahe namin, malinis ang daan. Pero katamtaman lang ang takbo namin dahil nga umuulan at madulas ang daan. Nagulat kami nang biglang may tumunog sa ilalim na parang may sumasayad o sumasabit. Hindi namin alam kung ano iyon, pero nawawala rin tapos bumabalik. Lumalabas siya pag mabilis ang takbo, pagkatamtaman naman walang tunog. Sa wakas, narito na kami sa pier at nakasakay na rin sa barko patungong Abra de Ilog, Occidental Mindoro. 3 oras din mula Batangas hanggang Abra de Ilog. Kaya makakatulog at makapagpapahinga din ng ilang oras.
inabot na kami ng gabi, kaya kumain na muna kami pagkadaong ng barko. At heto, alas 8 na ng gabi, pauwi na kami mula dito sa bayan ng Abrati-Ilog, Occidental Mindoro. Mga 4 na oras ang biyahe papuntang bayan ng San Jose. Depende sa bilis ng sasakyan. Pag mabagal at pahinto-hinto, mas tatagal ang biyahe. Pero dahil madilim at masama na ang panahon, mabagal lang ang takbo namin. 40 to 60 lang. Hindi naman kami nagmamadali at ine-enjoy lang namin ang biyahe na ito kasama si Butotoy. O paano ka biyahe? Hanggang dito na lang muna uli. Sana'y nag-enjoy kayo kahit papano kasama si Butotoy. Maraming salamat, laging mag-ingat at God bless. Wala. Parang motor lang yan. Oo, ganun lang. Oo. Ang mga pag-aaral ko na, manifest